Hello! Hello po. Hello! Sino to ka, Vibes? Ako po si Prince. Ano, Prince? Prince. Prince! Oy, Prince! Taga saan ka? Ilang taong ka na? Marikina po, 25 po. Taga Marikina. Wow, si Prince. Oy, Prince! Ano nga ata napatawag ka? Una sa lahat, binabati ko po yung mga nakikinig sa SMR. Tapos, magpapasalamat din po ako sa inyo sa pagsagot po ng tawag ko. Tapos, pero gusto ko naman, ikaw naman po ang pumustahin. Ako kakamustahin mo? Sino Yes to? po. Sino to? Oh, Prince! Anong ate? Napatawag ka? May kukwento ka ba? Share ko lang po. Yan. Share mo lang. Kasi, na-fall po kasi ako sa sige lang! stand ko. Oy, teka lang. Sige. Ito Prince! Ang yung kwentong may kwenta, ikwento mo na. Share mo na! Pwede po ba yun? Or bawal sabihin on air? Yung one night, alam niyo na. May one night, kayo, eme. O, sige. Masasama Yes, tayo. opo. Ganun Okay. po ang nangyari. Mhm. Tapos, akala ko kasi, serious ang hanap niya, serious relationship. Tapos yun pala, parang, alam mo yun, parang siya yun lang pala habol niya. Oh. Ganun. Tapos nung message ko na siya para umalis alis, kumain sa labas, hindi na siya sumasagot. Pero kapag one night ulit, andyan siya. Agoy. Ganun po. Prince, tanong ko lang. Tunog lalaki ka naman, Opo. Itong naka one night mo, Opo. ano siya? Basta nagkakilala lang po kami sa work, pero bawal kasi malaman Oo. na yung relationship namin. Actually, meron po siyang relationship na parang naging kapit po ako. Ganun po. Kapit? Kaya hindi namin pinapaalam po sa office na meron kami relasyon. So ang labas Ganun ito, po. ikaw ay third party. Opo, ganun po. Pero kasi nung umantong ako sa point na parang pinapapili ko siya kung ako ba or yung jowa na. Uy! Kaso wala talaga. Ang bigat nun! Opo. One night lang talaga ang habol niya. Hindi para panindigan ako yung nararamdaman ko. Aray. Ganun po ang nangyari, DJ Kiko Kalikot. Mm-mm. Masakit. Kapag kayo po ba nasa posisyon ko, ano pong gagawin niyo? Teka lang, nararamdaman ko yung umiiyak ka, Kundi ko. Kundi lang. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin eh. Pero feel ko, kaya ang ginagawa ko lagi ako nakikinig sa SMR. Ay, salamat po. Kayo na lang po nagpapasaya sa akin dahil good vibes lang. Ay, Di ba tama mga kaba? Mm-mm. Salamat, Prince, ha? Pero sana itong pagtawag mo dito, kahit papaano nakaluwag-luwag sa nararamdaman mo, Pero kayo po ba, DJ Kiko, kung kayo po ang nasa posisyon ko, ano po ang gagawin niyo? Una pa lang ba, hindi na kayo mag-i-increase sa kanya? Saglit lang, Prince. Alam mo, been there, done that, eh. Napasok na ako sa ganito na relasyon, eh. Kaya naiintindihan kita, Prince, Pero bago yan, gusto lang malaman ng Tito Kiko mo, anong dahilan mo? Bakit pumasok ka sa ganitong sitwasyon? Kumbaga, ano ba nakita mo sa kanya? Marupok po kasi ako. Actually, hindi ko po talaga siya type kung titingnan mo sa physical appearance. Buisit ka? Hindi naman siya ganun ka-okay physically. Pero, alam mo yun, dahil mabait, Oo, tapos yung kung paano siya, yung attitude niya, kung paano siya makitungo sa ibang tao, sobrang bait niya talaga. And yun yung nagpa-akit sa akin. Oh.
Ganun po talaga Ay. ang nangyari. Marupok din po kasi ako sa mga ganong attitude. Ito nung kayo sinasabi ko mga ka-vibes kanina sa adlib natin, di ba? Sa kinukwento ko sa inyo na ang isang tao ay attractive, hindi lang naman talaga dahil sa physical appearance nito di ba? Sa physical features nito, Englishin mo pa. Opo, tama Kalimitan nito na nakukuha niya yung atensyon ng mga nakapaligid sa kanya. Syempre unang-una ugali Di ba? Opo. Kayo po, DJ Kiko, marupok din po ba kayo? Oo. Bakit ka ba? Saglit nga! Ako yung host Ikaw yung interviewed ko. Prince, Ay, ganun po ba? bukod sa mabait ito, bakit umantong ka dun sa point na pinapipili mo na siya? Aware ka ba na tama o mali yung pinasok mong sitwasyon? Aware po akong mali, pero hindi ko rin po kasi alam. Siguro alam ko sa punto na yun na naging selfish ako. Dahil ako lang naman ang nagkimasok sa relasyon niya, sa buhay niya. Ako yung naging pumilit and kasalanan ko din na full ako. Kaso, ayun nga, hanggang doon lang pala talaga kami sa one night na yun. And hindi na magkakaroon pa ng higit pa doon. Nagkaroon ka naman ng relasyon, Prayo? Yes po, 4 years. 4 years. Opo. Tapos Ganun ito po ang nangyari. pumasok na siya sa buhay mo. Itong Opo. nag-third party ka. Ganun po. Kasi sobrang close po namin sa office. Tapos sobrang bait niya talaga. Kaya, ayun. Alam mo, Prince, ang hirap ng sitwasyon mo, di ba? Kasi kahit na maisipan mo na gusto mo nang putulin yung connection na nagkaroon kayo o meron kayo, paano mo gagawin? Kasamaan mo sa trabaho to. Ayun na nga Unless mag-resign ng isa sa inyo. Di ba? Ayun nga po. Kaya doon ako nahihirapan din. Kasi, Patay, yun lang. sa totoo lang, last week, nag-unfriend at unfollow kami sa mga socials. Pero, wala, nagpapansinan pa din kami sa Tsaka meron ding iMessage. Nag-message pa din kami sa isa't So hindi pa rin napuputol. Opo, hindi pa din talaga. May tanong ng tito kay Kumo, Prince. Ano po? Masarap ba siya? Natawa ka? Natawa ka? O, natawa ka? Opo, masarap. Ay, masarap. Ano po? Masaya po. Umamin din. Masaya. Naging masaya naman po kami sa isa't isa. Ganun po, naghahabulan pa kami sa kanya pag umuulan. Para kami Talaga? sa teleserye. Seryoso? Yes po. Ganun. Pero yung habulan namin, yung alam niyo yan, yung laro-laro lang, ganun. Knowing na yung age namin is working na, parang teenagers lang yung gumagawa ng ganung bagay sa tag-ulan na nag-aabulan kayo, naglalaro kayo. Pero may mga salawal naman kayo. Ano po? May salawal naman kayo suot habang nag-aabulan kayo sa ulan. Meron naman po. Kasi wala sa tapat yun ng ng burgeran na inorder. Bawal sabihin yung brand po, no? Saan pa talaga ng burgeran? Opo, kasi umorder kami ng buy one take one na burger. Tapos, habang iniintay, biglang umulan. Sabi namin, paano tayo uuwi? Syempre, ako, laging, optimist. Sabi ko, di mag-ano tayo sa ulan. Tapos, naghabuhabol lang kami habang naantay yung order. Alam mo, laro-laro na to. Naghabulan kayo sa tapat ng burgeran, tapos, naalala mo na nakita mo yung burger niya. Ganon. Opo, tapos yung tindera doon, nakatingin lang sa amin. Alam mo yung mukha niya na parang weirdo naman ng mga. Alam mo, kahit ako yung tindera, sasabihin ko sa'yo, mga sirama ulo nyo. Pero kasi masaya kasi siya yung kasama ko. Ang hirap ng sitwasyon mo, Prince, kasi syempre, kasama mo siya sa hanap buhay hindi mo naman po pwedeng sabihin na alang-alang lang para maputol lang basta-basta. Isasangkalang mo yung bread and butter mo, di ba? Pero, Prince, in case, nakausap mo na ba siya ng masinsinan na napag-usapan nyo na ba to ng isang upuan lang na tigil na natin to kasi parehas naman tayong dehado dito, lalo ako kasi syempre in relationship siya. Tapos ikaw, single ka. Lumalabas na third party ka sa relasyon ninyo, di ba? O sa namamagitan sa inyo.
Opo, actually, nung Monday lang nag-away kami sa office. Nagsigawan kami, kaya basag din yung phone ko. Ay! Kasi yan yung tinanong ko kung ano po yung sinabi niyong eksakto ngayon, Oo. na kung ano bang plano niya Mm. sa akin. Ganun. And so far, wala siyang sinagot sa mga tanong ko. Minsan nagsagutan lang kami, nag-away kami, nagsigawan kami sa office. Narinig kami ng ibang guard, pero hindi naman sila umawat. Mm-mm. Kasi kilala na ako ng mga guards eh. Ganon. Ganun po ang nangyari. Pero Prince, isa pang Pero tanong ng kayo- Tito Kiko mo. DJ Kiko, Oo. tatanong ko lang, nakaganon na rin po ba kayo? Yung parang nakaligo kayo sa ulan kasama yung parang labi-dabs mo, ganon. Kasi kung kaya ko tinatanong, kasi parang sa isip ko, parang genuine moment niyo yun eh. Parang kaya mo siyang maaalala. Parang ang saya-saya niyo together kahit labas na kayo ng ulan, yung ganon. Oo naman, syempre, pag talagang mahal natin ang isang tao, kahit ano pang weirdong bagay, kayang-kaya natin gawin yun di ba? Alang-alang lang na maparamdam natin sa kanila yung importansya at pagmamahal. Di ba? Opo. Kaya nga nagawa niyo yung magtampisaw sa magabulan sa gitna ng malakas sa ulan sa tapat ng burgeran eh. Opo, habang nakatingin yung tindera na nabibiro ka. Pulsit ka. Pero tanong pa ng isa pa na Prince. Sa tingin mo ba mahal ka nito ni nitong Diba nabanggit ko po ko kanina na nag-unfollowan and nag-unfriended kami sa mga socials. Nakita ko po ngayon, meron po akong stories na 4. Yung sa 4 na yun, yun naka-view siya, ini-stalk niya po ako. Naka-public po kasi yung account ko. So, feeling ko, kung ako magko-conclude, and nafe-feel ko pa rin naman kasi parang hindi niya rin ako kayang i-ignore kahit ilang beses na kami nag-aaway. Lagi po kami nagsisigawan, nakita niya na yung toxic side ko, pero hindi niya pa rin ako iniiwan. So feeling ko naman, meron siyang kahit katiting nagustuhan niya din ako. Pero Prince, ang tanong sa'yo ng Tito Kiko mo, gusto mo bang panghawakan yung katiting na sinasabi mong pagmamahal na yan, di ba? Gusto mo ba na panghawakan yung sitwasyon nyo ngayon na nasasabihin mo, hindi, mahal niya naman ako kahit katiting, kahit konti. Kasi ini-stalk niya ako o fina-follow niya pa rin ako o minomonitor niya pa rin ako sa mga social media accounts ko. At masasabi mo rin ba na talagang totoo at buo yung pagmamahal niya sa'yo? Kahit na meron kang kasabay? Alam niyo po kung sasagutin ko po yan kasi mas gusto ko yung meron akong ginawang paraan kaysa wala. Kasi mas okay sa akin yung wala akong pagsisisihan na parang kunyari, halimbawa hindi ako umasa or hindi ko ginawa ang lahat, ayoko sa huli, sasabihin ko sana pala ginawa ko, baka merong chance or baka ako yung pinili niya. At least no regret. Kaya pinanghahawakan ko yung katiting na nararamdaman ko na yun. Kasi at least I tried. Kung meron man mawawalan sa akin, pera, oras, lahat naman yun, yung pera pwedeng mabalik, yung oras hindi, oo. Pero at least, you lived on that moment. Naging masaya ka kahit sa sandaling oras. Ganun po. Pero alam mo Prince, wala namang, tama naman yung mga sinabi mo na dapat gawin mo na to kasi kaysa magkaroon ka ng regret, bandang huli. Oo. Pero kailangan mo lang matandaan lagi, Prince, no, na mas masarap yung pagmamahal na wala kang inaagrabyado at wala kang natatapakang iba, di ba? Opo. Mas masarap yung ganon. Big word po yung DJ Kiko. Mas maganda yung legal. Kung mahal ka niyan talaga, hiwalayan niyo tong isa. Kasi hindi ka pwedeng maging salawaan na parang, sana dalawa ang puso ko. Di ba? Walang ganon. Kahit naman siguro kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, hindi niya magugustuhan yun na ikaw dalawa ang minamahal mo. Kung kanino ka convenient, kung kanino ka available, o kung sinong available sa'yo, yun ang pupuntahan mo, yun ang mamahalin mo. Di ba? So, apang ang tawag doon. DJ Kiko, Teka, bakit kung meron pong katiting kang nakikita, aasa ka pa po ba? Aminin natin totoo. Bakit Oo, po? aasa ka. Pero syempre, sa kabila ng pag-asa mo, kailangan nag-iisip ka pa rin ng pros and cons at yung mga posibilidad na pwedeng mangyari sa hinaharap. Ipagpapatuloy ko to, nararamdaman ko kahit katiting may pagmamahal siya sa akin. Pero, anong mapapala ako dito?
Pero Beneficial pa ba sa akin to? Tutuloy niyo po DJ Kiko, gaano po katagal at ano po ang hangganan? Alam mo siguro para sa akin kung titignan ko yung sitwasyon mo, kung ako nasa sitwasyon mo, tigil ko na agad eh. Kasi ikaw na nagkwento, lumabas sa bibig mo, away bati kayo. So doon pa lang, di ba? Doon pa lang, nakikita mo na hindi kayo magiging healthy sa isa't isa. Ang relasyon na gusto nyong pasukin o gusto mong ipagpatuloy, hindi naman siya nagmamanifest para sa isang healthy relationship. May away bati na agad eh. Tsaka syempre, habang tinatahak nyo yung relasyon na yan na pinasok nyo, tinatanan nyo rin ng mga pagdududa. Di ba? Kailan ka matatahimik? Araw-araw, maya't maya ka hahabulin ng multo na, ay baka may mahal niya pa rin yun. Baka meron ng iba. Kasi nagagawa niya nga ngayon pagsabayin kayo eh. Opo. Ang galing niyo naman po, DJ Kiko. Hindi, totoo lang tayo. Ikaw ba gugustuhin mo yung gano'n? Nang dahil lang sa Hindi one night po. stand? Yun ang pagbabasehan mo? Nang dahil lang sa nakikita mo na iniistok ka niya, mahal ka pa rin niya? No. Ang pagmamahal hindi sinasabi. Ang pagmamahal nararamdaman. Kung nararamdaman mong mahal ka niya dahil sa ganung paraan, medyo may mali ka. Baka mali ka na ng definition ng pagmamahal, Prince. Kaya po ba, DJ Kiko, na... Teka lang, bakit ba ako? naranasan niyo na po ba yung ganito? Ha? Pero nasa niyo na po ba yung ganito po? Yung umibig, tapos meron siyang minamahal talaga. Marami. Marami beses. Kaya nga nasasabi sa ng Tito Kiko mo. Di ba? Kasi ito, open secret naman to. Hindi naman ako pagkaka-ipokrito. Nalagay na rin tayo sa ganyang sitwasyon. Na nagsabay tayo ng commitment. Yung isa legal, Opo. yung isa illegal. Ako na nagsasabi sa iyo, Opo. Prince. Kakainin ka ng konsensya mo. Kakainin ka ng konsensya mo. Sa una, masarap. Pero kinalaunan, kakainin ka ng konsensya. Bigla kang manlalamig, Pero bigla kang... Nung ginawa niyo po yung DJ Kiko, naisip niyo po ba yung magiging consequences o hindi po? Siyempre nung una, talagang hindi mo maiisip yung consequence. Kasi siyempre masarap eh. Masarap sa pakiramdam eh. Di ba? Tama po. Masarap sa puso eh. Nag-e-enjoy ka. Kaya mo nga ginawa eh. Pero kinalaunan, kapag nakikita mo na yung flaws ng tao, kapag nakikita mo na, teka lang, wala pala tayo talagang pupuntahan matino. Ayan na. Tsaka hindi. Bilang tao, natural sa atin na makaramdam tayo ng konsensya. At kapag minumulto ka na ng konsensya, yun ang pinakamahirap na phase ng buhay natin, Prince. Pero DJ Kiko, alam ba, di ba nagawa niyo nga po yun? Kailan po kayo nag-start magkaroon ng regrets na ginawa niyo po yun? Right after na magkahulihan. Totoo yan, nagkahulihan. 3 kami, B! Oo, 3 kami. Face to face. Harapin mo, face to face. Oh. Doon ako talaga nagising. Nanlamig ako noon. Napahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ay, hindi pala tama talaga. Opo. Tsaka hindi. Kinakarma ako noon. Kaya talagang, by God's grace, titigil at titigil ka. Kahit anong loko mo, titigil ka sa kalokohan mo. Pero sa tingin niyo po, DJ Kiko, meron Teka po lang, bang bakit ba ako chance na parang piliin niya po ako? Ha? May chance po ba na parang piliin niya po ako? Alam mo, base nga sa kwento mo, Prince, malabo eh. Parang ano ka lang niya eh, side chick ka lang niya eh. Oo. Kaya kung ako tatanungin mo, Prince, diretso ko na rin sasagutin sa'yo. Tigil mo na yan. Tigil mo na. Deserve mo ang isang tao na magbibigay sa'yo ng buong-buong pagmamahal. Dahil ikaw, kaya mo namang ibigay ito sa kung sino man yung darating sa buhay mo eh. Kayang-kaya mo eh. Kasi base sa kwento mo din, ang sarap mo kaya magmahal. Kaya mong gawin Opo, lahat, kaya mong magtiis. Sinahatid sundo ko pa po kahit wala na akong tangkat. Di ba ang taas ng gasolina ngayon? Pero hinahatid sundo ko pa din. Ganun po. O di ba?
Lagi din sinasabi ng Tito Kiko mo to, Prince, na ang karagatan napakalawak. Ang daming isda sa dagat. Mamimili ka na lang. Hindi ba po malansa? Sira ulo. Puisip ka. Hoy! Ay, sorry. Hugasan mo na lang. Ayun nga po. Kailangan i-marinate muna. Tapos, mawala yung lansa. Hoy! Sa laula ka, Prince. Pero seryoso mahalin mo yung sarili mo, Mi. Huwag kang maghanap ng validation sa iba. Kasi ito, convenient ka lang sa kanya, kaya kanya pinapatulan. Marami pong nagsasabi sa akin na parang mahalin ko nga daw po yung sarili ko. Unahin ko muna daw yung sarili ko para bago magmahal ng iba. Pero Correct. ang problema ko po, DJ Kiko, people pleaser po kasi ako. And hindi ko po alam kung paano sisimulan mahalin yung sarili. Kung people pleaser ka, ang makakasagot lang din yan at makakapagpahilom kung paano mo mababago ang sarili mo, ikaw yan mismo, di ba? Take your time. Huwag mo madaliin. Tulungan mo ang sarili mo kung paano ka magiging iba sa pagiging people pleaser. Dahil kapag nasimulan mo, one step at a time, sunod-sunod na yan, Prince. Again, Opo. gusto mo ng respeto, gusto mo ng totoong pagmamahal, gusto mo ng buong pagmamahal, ibigay mo muna yan sa sarili mo at huwag mong hanapin sa iba. At kapag ang iba ang kaya lang i-offer sa'yo, pagmamahal na kalahati, 1/4, 1/8, magdalawang isip ka na. Hindi pagmamahal tawag doon. Convenient ka lang sa kanya. DJ Kiko, may tanong po ako ulit. Kasi kung titingnan po, kung pakikinggan po natin yung advice niyo po, parang napagdaanan niyo rin po siya. So, napagdaanan niyo din po ba ito? Oo nga ni! And then, yung parang people pleaser ka din, tapos nauna mo laging yung ibang tao, gano'n. Oo, syempre. Ganun naman tayo magmahal, di ba? Lalo pag tayo yung in love. Tayo yung giver, di ba? Tayo yung gagawa ng effort. At yun, pagdating sa ganun, wala tayong regret. Di ba? Ang importante, naparamdam natin sa kanila, hindi man na ibalik sa atin ng sukli. O wala mang sukli. Dahil hindi naman tayo naghihintay ng sukli o kapalit eh. Di ba ganun ang tunay na pagmamahal? Tama po. Tama? Ngayon po, DJ Kiko, kung meron po ba kayong minamahal na yun? Teka lang! Sino ba to? Bakit inaalam mo? Gusto ko lang po i-rate nyo yung sarili nyo kung gaano po kayo kasaya. Ako! Sige na nga, patulan natin kung sino man to. Hindi ko mapusayasan eh. Ano ako? I-rate 1 to 10? Opo. Hindi kung ko, gaano po kayo alam mo, hindi ko kasaya. ma-imagine, pinapatulan ko yung deal mo. 1 to 10? Siguro, 8 highest. So, masaya po kayo ngayon. Oo naman, syempre masaya ako. Parang tiny bubble. Pero before nyo po, Ha? hindi ko na po tatanungin kung sino po yung love life nyo ngayon. Pero before po kayo maging masaya, bago po kayo magkaroon ng 8/10 na saya, Oh, ano po ang rate ng happiness nyo nung single po kayo? sino ba to? Na-filter niya ba ito kung sino to? Pinagtitripan ako. Ako, yung rate ko siguro 6. Sorry po, ano po ulit? 6. 6 po. Oo. Bakit po 6? Kasi ako po, kaya ko po tinanong po sa inyo muna Oh, bago bakit? po ako mag-share. Kasi ngayon single po ako, feeling ko yung rate ko ng happiness is parang 2/10. So, kayo, paano po kayo naging 6/10? Napapasaya niya ako eh, mag ganun. Usap-usap lang ganun. Teka lang, ako yung host dito, ba't ako kinusisa mo? Sino ba to? Sorry, nalito din po ako sino ang caller. Sino ba to? Prince of Marikina? Ano ba yan? Anyways, Prince, kung nandito ngayon sa harap mo, kung sino man yan, anong gusto mo sabihin sa kanya? Tao sa puso. Share mo na!
Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan na ah, kung nakikinig ka ngayon, kung alam ko namang hindi ka nakikinig, pero gusto ko lang sabihin sa iyo na nandito pa rin ako. Open na open, naghihintay sa iyo. Dahil isang taon na din akong umaasa sa iyo. At isang taon na din mong kang pinatago. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi magbabago yung nararamdaman ko sa iyo. Dahil ready akong panindigan ka. Kahit pa i-post ako, halimbawa nahuli tayong dalawa, kahit i-post ako, humantong na ako sa point na gano'n, na kahit i-post niya ako, okay lang sa akin. Kasi gano'n na kita kamahal. Ayun lang po din yung ko. Salamat po. Ang bigat ng bitaw ni Prince. Prince, maraming salamat sa iyo. Sana kahit papaano nakatulong kami na malabas mo yung sama ng loob mo, yung bigat ng Opo. nararamdaman mo sa pamamagitan ng programang Favorite Vibe, ha? Opo, maraming salamat din po, DJ Kiko. At sana sa susunod makatawag ka sa amin para ma-update mo kami kung ano na yung naging Opo. desisyon mo, kung ano na yung sitwasyon mo, at kung ikaw ba ay kung ano na yung mangyayari sa pagitan ninyong dalawa, Prince. Okay po, DJ Kiko. Maraming salamat po. Maraming salamat mga ka-vibes, si Prince ng Marikina. Thank you! Salamat! Palakpakan natin, bro. Ka-vibe. Grabe naman yun.